Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kondo ni Zeus. Napakatapang ko pa kanina. Ngayon hinang-hinana ako. Pinipigilan ko sariling wag mapahagulhol na iyak. Buti na lang at may dala kong panyo kaya may pantakip ako sa mukha ko na puruhan. I don't want people to see me like this. Ayaw ko talagang kinakaawaan ako. Kahinaan ko makita ko ng ibang nanghihina. I have nowhere to go dahil naibenta na rin ang bahay ng adoptive mother ko noong nagkasakit siya. Hindi rin naman ako pwedeng bumalik sa ancestral house ni Zeus sa Bulacan nang walang usad yung sinasadya ko dito. Kaya nag-check-in na lamang ako sa isang hotel, kalapit lang din ang kondo niya. Kung akala niyang titigilan ko siya, pues nagkakamali siya, lalo na ngayong nalaman ko may ibang babae siyang tinaatupag. Ilalaban kong karapatan ko bilang asawa niya kahit paulit-ulit niya akong pinagtatabuyan. Nasimulan ko na to, ngayon pa ba ako susuko? Nakaupo ako sa harapan ng salamin ngayon habang ginagamot ang mukha ko may pasat ang gilid ng labing may sugat. Dumaan ako ng pharmacy kanina kaya nakabili ako ng gamot. Marahan pa ako napapikit dahil sa nararamdamang hapdi. Hindi ko akalaing aabot sa ganitong pananakit ni Zeus. Tama si Manang Teofila, para siyang ibang tao kung magalit. Pero kailangan ko magtiis dahil parte naman ito ng panunuyo ko sa kanya. Nang matapos ay nagpahinga na muna ako. Dahil sa itsura ko ngayon ay hindi pa ako makakalabas kaya hindi ko siya mapupuntahan sa bar na pagmamay-ari niya. Hanggang sa inabot ako ng ilang araw sa pamamalagi sa hotel. Kinailangan ko muna kasing magpagaling ang mukha ko habang binalak na muli siyang puntahan sa pag-aalala na baka hindi lang isang babae ang kalandian niya. May alam na ako na babaero si Zeus noon na ikwento sa akin ni Damon. Pero nagbago siya na magkagusto siya sa kakambal kong si Amanda. Hindi nga lang gusto dahil halata namang sobrang minahal niya. Somewhat bigla ko nakaramdam ng lungkot at panidibugo. Lungkot dahil mukhang bumalik na naman siya sa dating gawin niya at wala man lang pakialam sa mararamdaman ko. Sa bagay, kailan nga naman siya nagkaroon ng pakialam patungkol sa akin? Naninibugho rin ako kasi napakalaki ng pinagbago niya para kay Amanda. He tried to be perfect when it comes to her. But when it comes to me, he showed me the worst side of himself. He treated me very badly na para bang akong pinakawalang kwentang babae sa buong mundo. Bakit ba hindi na lang ako Zeus? Masyado ka pang choosy, magkamukha lang naman kami. Bakit ba hindi na lang ako Zeus? Hindi maiwasang bulong ko sa sarili at pagak na lang na natawa. Napakabigat ng dibdib ko. Buong buhay ko, ngayon lang ako nahirapan ng ganito. At ang pinakamasakit, wala akong masabihan. Nawala ng adoptive mother ko na siyang lagi kong karamay sa lahat noon. Hindi naman pwedeng sabihin ko kina Mami at Amandang nangyayari. Hindi ko na napigilan ang paglaglag ng isang butil sa aking mga mata. Napaka-emosyonal ko bigla. Gusto kong may malabasan man lang na sa loobin ko ngayon dahil para na akong mapapraning sa ilang araw na pag-iisa. Hindi ko alam pero bigla akong naisip na tawagan ang numerong phonebook ni Lorna. It's been days pero kay bigat pa rin ang nararamdaman ko. Kailangan ko na may masasabihan at the same time ay may makakasama. Somehow, medyo gumaan na pakaramdam ko. I felt relieved nang sinagot niya ito kaagad. Hindi pa siya makapaniwala na tumawag ako sa kanya. Naku, nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Buti na lang day off ko ngayon. Excited na tugon niya. She worked as a call center agent. Naikwento niya sa akin nung nagkasabay kami sa bus. Well, halos talang buhay niya naman na ikwento niya na. Parang walang lihim sa katawan ng babaeng to. No need, magkita na lang tayo. I'll just text you kung saan. Tuwid na sagot ko bago binaba ang tawag. At kagaya nga na sinabi ko, tinext ko sa kanya ang oras at lokasyon na walang iba kundi sa bar na pagmamay-ari syempre ng asawa ko. Of course, ngayong fully healed ng itsura ko, tanda na rin ang emosyon kong makipagbardagulan. Itutuloy ko syempre ang plano ko. Kailan nga ba ako umatras? Agad ako naligot nagbihis. I wore a color gold sexy crop top na kitang-kita ang pusod ko. Hapit na hapit pa ito sa balingkinitan kong katawan, lalo pat pinaresan ko ito ng tattered pants at boots. Tinali kong mahabang buhok at naglagay ng medyo dark na makeup. Nang makontento sa angkin kong kagandahan ay lumabas na rin ako ng hotel at nagbook ng cab. I caught everyone's attention while I am confidently waiting for the cab. And I saw that most of them appreciate me by the way they stare. Well, sinadya ko talaga magdamit ng ganito at magpaganda ng bonggang-bongga para mapansin ako ng asawa ko. Maya-maya pa'y dumating na rin ang cab and after almost an hour,
na biyahe gawa na rin ng hindi umuusad na traffic ay finally narating ko na rin ang bar na pagmamayari ni Zeus. ZM3. Basa ko sa signage na nasa labas na naturang bar. I guess the same itself stands for Zeus Martin Montesilio III. Huminga pa nga ako ng malalim bago bumaba matapos iabot sa driver ng cab ang bayad. Nakaramdam bigla ko ng pagwawala sa damdamin kahit hindi pa man ako nakakapasok sa loob. It's not my first time na makapunta sa isang bar. Suki pa nga ako kung tutuusin dahil sa dating practical na racket ko. Ang pagkakaroon ng sugar daddies at pang-uutos sa mga yun. Kaya alam ko na ang dahilan ng pagwawala nito. Si Zeus na naman. I am not afraid na saktan niya na naman ako ng pisikal. Mas ikinakabahala kung pagkakaroon niya ng ibang babae. Tsak na mapapaaway na naman ako kapag nagkataon. Huminga muna ako ng malalim bago ako papasok na sana sa loob. Amelia, ganda! Tili ng isang pamilyar na boses kaya napalingon ako sa pinagmula nito. Abot hanggang tengang ngisi ni Lorna habang kumakaway sa akin. I raised my right hand kaya patakbo niya akong nilapitan. Naku! Kamusta ka na, my beautiful newfound friend? Ani niya sabay yakap sa akin na para bang sobrang close na namin sa isa't isa. I'm fine, thanks for coming. Ani ko tipid siyang ninitian matapos niyang kumalas. Ano ka ba? Syempre, tinuring na kitang kaibigan. Close friend pa nga kaya always on the go ako basta free time ko lang. Saka ilang buwan na rin hindi nakakatikim ng alak tong banal kong katawan. Mali mo naman baka makahanap na rin ako ng jowa nito. Mahabang pagdadaldal pa niya sabay hagalpak ng tawa. Napailing na lang ako at talagang tinuring pa akong close friend ng lukarit na babaeng to agad-agad. Gayong ilang oras lang naman kami nagkakwentuhan last time sa bus. Kaya natapi ko na lang ang noo ko't bahagyang napangisi. Hindi ko akalaing dadating sa punto na magtitiwala ako sa isang bagong kakilala. Lorna is somehow different. Yung kahit sa ilang oras kami nagkasama at nagkakwentuhan sa bus, nakagaanan ko kaagad siya ng loob. She's so real. Ito ba yung bar na pagmamayari ni Senyorito Jaguar? I mean, ng asawa mo? Wow! Sosyalin! Nakaawang napuri niya habang naglalakad kami patungong main entrance. Tumango lang ako bilang sagot. She doesn't have any idea kung anong pinagdadaanan ko ngayon. And it's better kung wag na muna niyang malaman. Nang magbayad ako ng entrance namin ay kumunot ang noon niya sa pagtataka. Teka, hindi ba't asawa mo nagmamayari nito? Bakit nagbayad ka pa? Mahinang tanong niya, sakto lang para marinig ko. Business is a business, Lorna. Tipid na sagot ko kaya napakamot siyang sumusunod. Agad kami nakahanap ng table at umorder na maiinom. I roll my eyes around. Maraming tao and I know most of them are well off dahil mahal at sosyalin ng bar na ito. Hinahanap ng mga mata ko si Zeus but I didn't see him. Medyo nakaramdam ako ng pagkadismaya. Gosh, ang mahal ng alak dito, BFF! Nakangiwintura ni Lorna habang nakatingin ng mga mata sa price list. It's fine, ako naman ang gagastos, sagot ko. Of course, I will treat her dahil ako ang nag-aya sa kanya. May sapat pa naman akong allowance na binigay ni mommy. Nang may serve ang alak namin na hindi ko napigilang magtanong sa waiter. Nandito ba si Zeus? Diretsa ang tanong ko. Yung may-ari po ba ang tinutukoy mo, ma'am? Wala po siya ngayon, nasa ibang branch pa po. Sagot nito kaya nakagat kong ibang labi ko. Marami palang bar na pagmamay-ari si Zeus. Alangan kong nilipat kami ni Lorna, lalo pat mahal ang alak na in-order namin. Nadagdagan lalo ang pagkadismaya ko. Kaya wala sa sarili nagsalin ako sa baso tuloy-tuloy itong nilagok na parang tubig. Napansin kong pagseseryoso ng mukha ni Lorna at matalim ang mga mata nito nakatingin sa akin. Parang nagigets ko na, BFF ha? Hinahanap mo yung asawa mo? Hindi mo ba alam kung nasan siya? Saka yung mga staff dito, parang hindi ka man lang kilalang asawa ka ng boss nila. Kaloka! Aniya sabay lagok na rin ng alak. Mapait akong ngumiti. I didn't answer her. Alam kong kusa niya ring malalaman base sa kinikilos ko. Ang daldal mo, ubusin mo na nga yan. Saway ko't sa makailang ulit ay uminom na naman ako. Okay, fine. Cheers for the broken-hearted wife. Anito sabay taas ng baso, kaya nakasabay na rin ako. Cheers! Hanggang sa hindi ko namamalayang naparami na pala ang lagok ko. Kaya nang nagustuhan ko ang tugtog ay agaran akong tumayo at hinatak si Lorna patungong dance floor. I started to move my body kasabay sa ritmo ng musika. I swayed. I am loving the feeling dahil parang nabawasan nito ang pighating nararamdaman ko.
Gusto ko makalimot kahit ngayong gabi lang. Oh yeah! Lorna is enjoying too. She's shouting like crazy. Mukhang natamaan na rin ng spirito ng alak kagaya ko. Hanggang sa pansin kong paglapit ng mga kalalakihan sa direksyon namin. Pansin ko rin ang pagnanasa sa mga mata nito. They wanted to own me. Yun ang nakikita ko. Someone touched my waist, sabay bulong sa akin tenga. Hi baby, kanina pa kita tinitingnan. I am just staring you from afar. Anit at ramdam kong hininga nito sa aking batok. Napapitlag ako, tagad na inalis ang mga kamay niya sa bewang ko. Bastos! I shouted, and with all my force ay sinampal ko ito ng ubod lakas. Dahil sa maingay na lugar at abala sa kanya-kanyang pagsasayaw ang mga tao ay wala man lang ibang nakapansin sa amin. Hinawakan itong mukhang nasampal ko. Lalapitan pa sana ito ng mga lalaking kasamahan niya, kaso tinas nitong isang kamay para pigilan ang mga ito. At nang muli itong bumaling sa akin ay ngayon ko lamang napansin na gwapo pala ito. And he looks familiar too. Kaso hindi na pwede sa akin ng ganito dahil paninindigan ko na ang pagiging matinong asawa kay Zeus. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang naging buhay ko noon. Nagbago na ako magmula nang makilala ko siya. BFF, ayos ka lang? Agad akong dinaluhan ni Lorna at dinuro pa nitong ang lalaki. Hoy, umayos-ayos ka? Hindi mo kilala tong babaeng binabastos mo? Gigil na sabat niya. Maloko na pangising lalaki kasabay ng pag-angat ng isang sulok ng labi nito. I knew her so well. Hindi mo ba ako natatandaan, Miss Blantarde? Ay Mr. Loizaga's personal bodyguard. Ako ang laging sumusundo sa iyo noon sa tuwing magtatagpo kayo ng matandang boss ko. You were his mistress, right? Parang kang salaysay nito na kinapanlaki ng mga mata ko. Hindi lang pala ako dahil ganon din si Lorna na hindi makapagsalita dahil sa pagkagulat sa mga narinig. Kaya pala pamilyar sa akin ang itsura ng lalaking ito. Ang tinutukoy niyang si Mr. Loizaga ay isa sa naging sugar daddy ko dati. I don't know what you're talking about, jerk! Umalis ka na't baka hindi ako makapagpigil. Asik ko ngunit ngumisi lalong loko dahil sa pagde-deny ko. Why not? Noon pa nga ako nanggigigil sa iyo eh. Magkano ba para makasiping ka ng isang gabi? 500,000? 1 million? Name it. Mayaman na ako ngayon kaya kayang-kaya na katang bilhin. Just name your price. Sambit dito na puno ng pagnanasang mga mata. Parang kumulo ang dugo ko sa pambabastos na lalaking ito kaya buong loob ko siyang nilapitan at takmang sasampalin na naman sana. Kaso naantala sa ereng kamay ko dahil mabilis niya itong nahuli. Gustong gusto ko sa babae yung palaban pero nasa ilalim ang kulo. Nakadilang sambit nito at hinawakan pang kabila kong kamay na sobrang higpit. Kahit anong pagpupumiglas ko hindi ako makagalaw. Bitawan mo ko, bastos! Sigaw ko. I really can't move. Shit, Amelia! Sigaw din ni Lorna. Ngayon hinahawakan na rin siya ng ibang mga lalaki na kasama ng bastos na hayop na to. Nilapit itong mukhang puno ng pagnanasa sa akin. Napapikit na lang ako dahil parang ramdam kong hahalikan ako nito at wala rin akong magawa dahil sa mas malakas ito kumpara sa akin. Nakaramdam na rin ako ng panghina dahil sa pagpupumiglas. Ngunit bago pa man tuluyang mailapit ang mukha nito sa akin ay naramdaman ko na lang na bigla nang nakabitiw ang mga kamay nito sa akin at pagdilat ko ay mabilis itong bumulagta sa sahig. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw na isang baritonong boses na puno ng galit. Jerks are not allowed inside my bar. It's a curse yet my heart went crazy and wild habang humahangan nakatitig sa lalaking mahal na mahal ko. Nagpakawala ng isang malutong nangisi ng lalaking bastos habang dahan-dahan itong tumayo. Tutulungan pa dapat ito ng mga kasama niya, ngunit pinigilan niya mga ito sa pamamagitan ng pagsenyas ng kanyang kamay. Mr. Montegrande is your knight in shining armor, ha? O baka naman bagong sugar daddy? Sarkastikong sabi nito dahilan para muli siyang lusubin ni Zeus na puno ng galit. Kaso mabilis ito nakailag at sinugod si Zeus ng suntok. Ngunit hindi ko naman inaasahan na sobrang galing pala ni Zeus na makipagbasagan ng mukha dahil napakagaling niyang umilag at nagpakawala siya ng isang malakas na sipa na agarang nagpatumba sa manyak. Habang ako'y parang natulo sa kinatatayuan at hindi malang makagalaw para akong nanonood ng action movie tapos bida yung lalaking mahal na mahal ko. Sa pinapakita niya ngayon ay mas lalong nadagdagan ng paghanga at pagkabaliw ko sa kanya. Sumugod na rin ang mga tauhan na lalaking bastos pero wala man lang kahit isa sa mga itong nakatama ng suntok kay Zeus. My man is definitely the strongest and toughest man I knew in my whole life. Mas magaling pa siya sa mga martial artist na kilala ko.
Nahinto na rin ang tugtog at sayawan dahil naagaw ang atensyon ng lahat sa eksenang nangyayari. Nagsidatingan na rin ang mga bouncer at mga guards ni Zeus kaya agad na kinaladkad palabas sa mga lalaking paika-ika dahil napuruhan niyang mga ito. Halos ayaw kong kumurap. Nasyado ako nabigla sa pangyayari. Nakatulala ako habang nakatitig kay Zeus na ngayon abala sa pakipag-usap sa ibang mga tauhan niya. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. Pero hindi na yun mahalaga dahil ang katotohanang tinulungan niya ako ay sapat na para mapawi lahat ng negatibong kaisipan ko. He's really my knight in shining armor kahit pa man gustong-gusto niya akong nasasaktan. Lumalambot na ba ang puso niya sa akin? BFF, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Saka pa lamang ako nanumbalik sa realidad nang daluhan ako ni Lorna. Napatingin ako sa kanya't batid kong kaguluhan sa mga mata niya pero mas namayani dito ang pag-aalala. Bahagya lang ako napailing bago muling binalik kay Zeus ang tingin ko. Bumalik na rin ang tugtog at sayawan na parang walang nangyari. Sa bagay, normal lang naman ito sa isang bar. Hindi nawawalang gulo basta may mga walang hiyang customers. Alam mo, naguguluhan talaga ako sa relasyon yung mag-asawa eh. Pero nakakakilig ang ginawa niya pagtatanggol sa iyo ah. Dagdag pa ni Lorna. Ngunit hindi ko siya magawang sagutin dahil abalang mga mata ko kay Zeus. Kaya nang mapansin ko naglalakad na siya paalis nang hindi man lang ako nililingon ay mabilis akong kumilos at halos patakbong lumapit sa kanya. Siguraduhin yung hindi na muling makakapasok ang mga bastos na yun dito. Rinig kong tugon niya sa kausap na guard dahil nasa likuran niya na ako ngayon. Zeus! Lakas loob na tawag ko sa kanya dahilan para matigil siya sa paglalakad. He stopped but he didn't glance at me kaya mabilis akong pumunta sa harapan niya. I faced him with all my confidence. Ngayon ikitang-kita ko na kung gaano nagbabaga mga mata niya habang umiiting ang nakatingin sa akin. Pasensya na sa nangyari, usal ko but still he didn't answer. Tanging masamang tingin lang ang naging sagot niya. And thank you so much for saving me. Dagdag na tugon ko pa. And this time, his jaw clenched even more. At hindi na ako nakapalag ng mabilisan at mahigpit niyang hinawakan ang palapulsuhan ko at kinaladkad palabas. Halos patakbo ako nakasunod dahil sa sobrang bilis niya maglakad. Hey! Ani ko ngunit para siyang bingin na hindi man lang pinansin ang pagsaway ko. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili na nasa labas na ng bar niya. Just leave and don't ever come back again. I am not saving you. I am saving my business. Kahit saan ka magpunta, laging gulot ka pahamakan ng dala mo. Pagtataboy niya sa akin sabay bitiw ng malakas kaya muntikan na ako matumba. Kuyong pang kamao niya dahil sa pinipigilang galit. Buong loob akong umiling habang pilitin na ayos ang tayo. Bahagi ako pang nahaplos ang palapulsuhan kong nananakit dahil sa pagkakahawak niya. No, I paid everything so I am your customer. Mariing sagot ko. Oh shit, a slut like you's not allowed inside. You know what? You should thank me for having this patience now dahil nasa publiko tayo. Dahil kung wala, baho ko ano na nagawa ko sa'yo. Asik niya. Na kahit hindi ito gaanong malakas ay parang bombang sumabog sa tenga ko. Nakagat kong ibabang labi. Ang kaninang saya na akala ko'y sincere siya sa pagliligtas sa akin ay biglang napalitan ng lungkot at sakit. Ito na naman ang realidad na paulit-ulit sumasampal sa akin. Hey, bakit mo ba ako ginaganito? I didn't do anything. It's really not my fault. Sadyang bastos lang talaga yung manyak na yun. Depensa ko sa sarili dahil yun din naman ang totoo. Binabastos ka dahil hindi ka naman talaga karespe-respeto. Look at yourself. Nagdamit ka pa? Bakit hindi ka nalang naghubad? Total gawain mo naman yan sa mga matatandang kabit mo. Galit na singal niya sabay hagod sa akin ang tingin mula ulo hanggang paang puno ng pandidiri. I froze in a moment. Parang punyal sa dibdib ko mga katagang binitawan niya. Nag-ayos ako at nagpaganda para sa kanya ngunit ganitong panlalait pang napala ko. BFF? Nautal na sabit ni Lorna na ngayon nakasunod na pala sa amin kaya naagaw nitong atensyon namin. Lover's quarrel? Segunda pa niya kaya mas lalong dumilim ang mga mata ni Zeus. What are you saying? Magkasalubong ang kilay na tanong niya kay Lorna. Naku, senyorito, wag mo naman sanang pagalitan ng misis mo. Talagang maganda lang siya kaya maraming lalaki na huhumaling sa kanya. Paliwanag ni Lorna na may kasamang pagbibiro. Ngunit nang bumalik sa akin si Zeus ay halos hindi maipintang mukha niya sa magkahalong galit at kahihiyan. Ganun ang nababasa ko sa mga mata niya ngayon. At bago pa ako makasagot ay muli niya akong hinila nang ubod lakas patungo sa parking area kung saan nakapark ang sasakyan niya. Naiwan si Lorna napakamot sa kanyang ulo. Get in! Galit na utos niya kaya agad din akong pumasok sa loob ng sasakyan. Where are we going?
Kabadong tanong ko na makapasok siya at mabilis niya itong pinaandar paalis. Wala siyang naging sagot at focus lang sa pagmamaneho kahit pa man sa nag-aapoy niyang mata. Halos paliparin niya na nga ang sasakyan sa sobrang bilis. Wala akong idea kung saan niya ako dadalhin. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. But being with him now makes my heart happy. Nakakatawang maisipin pero masaya ako kahit sa ganitong sitwasyon lang. Nakakabaliw ang umibig. Shit! Tanging mura lang ang nasabi ni Zeus sa loob ng ilang oras na biyahin namin. Para na ako mapapanisan ng laway. Ngunit dahil naramdam ko ang galit niya, kaya nanatili na lamang kong tahimik kahit gustong gusto ko nang ulit magsalita. Ayaw ko munang dagdagan ng init ng ulo niya dahil nasa biyahe kami. Nakagat ko na lamang ang ibabang labi habang nakatingin ang mga mata sa labas ng bintana. The road is not familiar. I have no idea kung nasaan na kami patungo but still I have my full trust in him. Hindi niya naman siguro ako ipapahamak, hindi ba? I know he hates me so much, pero hindi naman niya siguro ako gagawa ng masama. Kumakabog pa rin ang dibdib ko lalo na't napakabilis pa rin ang takbo niya na para bang sumasabak sa isang car racing. Kaya naman nang may asong tumawid sa kalsada na taranta siya at napakabilis ng prenong ginawa niya, dahilan para muntikan na kaming mabangga sa isang punong kahoy. Buiset, tangina! He cursed while punching the steering wheel. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa malakas na impact. Muntikan na ako nauntog, buti na lang maayos na nakakabit ang seatbelt ko. I didn't say anything habang siya'y lalong naubusan ng pasensya habang nahihirapang paandarin muli ang sasakyan niya. Doon siya nag-focus. He didn't even bother to ask me kung nasaktan ba ako. This is all your fault. Asik niya sabay baba na mapansing umusok ang makina. Here we go again. Sa akin na naman napunta ang sisi. Ano pa nga bang aasahan ko? Pansin ko na parang may tinatawagan siya sa kanyang cellphone kaya sunod akong bumaba habang nagpalingalinga sa paligid. Nagbabaka sakaling may taong may hingaan ng tulong. Ngunit dismayado ako napakibit balikat dahil wala man lang kabahay-bahay na makikita. Dis oras na rin ng gabi kaya walang taong dumaraan, maging mga sasakyan. Nasa ang bundok ba kami ngayon? Napasabunot si Zeus sa buhok niya habang inis na sinisipa ang gulo. Buiset, ngayon pa talaga? He shouted kaya napalunok ako ng laway. Huminga ako ng malalim bago siya marahang nilapitan. Calm down please, makakahanap din tayo ng paraan. May hinahong sabit ko ngunit dinuro niya lang ang noo ko. Ikaw talaga may dala ng kamalasan sa buhay ko. Bakit hindi ka nalang mawala? Gigil na sabi niya. Mapait ako napangiti. Pilit pinapakalmang sariling wag siyang sabayan sa init ng ulo niya. You are blaming me again kahit wala naman akong ginagawa. Hinayaan na nga lang kita sa gusto mong mangyari, hindi ba? Sumunod ako kahit hindi ko alam kung saan mo ko dadalhin. Salaysay ko. Masyado siyang padalos-dalos sa desisyon niya dahil lang galit siya tapos ngayon ako pang may kasalanan. Umangat ang sulok ng labi niya. I just want you to get lost. Masyado ka ng pakalat-kalat. Tapos malalaman ko pa na pinapangalandakan mong asawa kita? Really? Wala ka na bang kahihiyan sa sarili mo? Dahil ako yung sobrang nasuso ka. Di na pagkakasabi niya. Masakit. Sobrang sakit pero wala akong balak na magpa-apekto. Napangiti ako ng peket pinapakita sa kanyang hindi ako nasasaktan kahit nadurog na durog ang puso ko. You want to get rid of me? Papatayin mo ba ako? Wala sa sariling tanong ko dahil na-focus ako sa unang litanya niya. He smirked. How I wish I could. Just be thankful na kapatid ka ni Amanda. Mapait akong napailing. Si Amanda na naman. Lagi na lang si Amanda. Mas iniisip niya pa ang mararamdaman ni Amanda kaysa sa aking asawa niya. Lagi na lang bang ganito? Pero asawa mo ko, Zeus. Kahit ayaw man tanggapin pero yun ang totoo. Kaya hindi mo ko pwedeng itapon at baliwalain na lang basta-basta. Buong loob na sagot ko. Napailing na lamang siya at puno ng pandidiri akong tiningnan. Disgusting. Sino ka para sabihan ako sa gusto kong gawin sa'yo? Sa makatuwid, pinapaasikaso ko ng annulment and after that, I'll file a case against you. Dahil sa panluloko mo, tingnan natin kung hindi matigil ang kahibangan mo. Taas noong salaysay niya na ikinaawang ko. Hindi na ako muling nakapagsalita. Tumalikod siya at ngayon may tinitipan na naman siya sa kanyang cellphone. Habang abala siya ngayon ko naalala mga gamit ko sa hotel kaya mabilis kong tinawagan si Lorna. Hindi ko alam kung nasan kami ngayon. Nasiraan kami ng sasakyan kaya hindi ako makakabalik ng hotel. Please get my things there. Paliwanag ko sa kanya. No problem BFF. Maayos ka lang ba dyan? Ikwento mo na lang sa akin lahat kapag nagkita tayo ulit. Take care and enjoy. She said bago naputol ang tawag. Nakahinga ako ng maluwag kahit papano.
I am lucky that I met Lorna who I can be trusted kahit kakikilala pa lang namin. Bihira ko magtiwala but I guess Lorna is an exemption. I don't know where the shit we are. It's just a way na madadaan na patungong Baguio. We need to be there before dawn dahil babalik pa ako ng Manila. Ito eksakto narinig ko ng pinakinggan ko si Jesus na may kausap sa cellphone niya. Napaawang ko't puno na pagtataka siyang tinitigan. So, we're heading to Baguio? Doon niya ako dadalhin? At base sa sinasabi niya, natitiyak kong iiwanan niya ako mag-isa doon dahil babalik pala siya ng Manila agad. But why? What? Fine. I have no choice then. Shit! Inis na napahila mo siya sa mukha matapos ibaba ang cellphone niya. So sa Baguio tayo pupunta? Agad na tanong ko na hindi man lang magawang ialis sa mga mata sa kanya. He didn't answer me na para bang wala siyang pakialam sa tanong ko. Zeus, answer me. Bakit mo ko dadalhin doon? Kinakabahang tanong ko. Hindi kami babiyahe ng ganong kalayo kung wala siyang malalim na dahilan. Umangat ang sulok ng labi niya bago inis na sumagot. Do you really know why? I want you to stay away from me. Pero sobrang bobo mo't hindi ka makaintindi. The more I want to get lost, mas lalo mo pinagpipilitan ang sarili mo sa akin. And now, pinagmamalaki mo pa talaga sa ibang asawa kita? Hindi mo lang ako pinapahiya, tinatanggalan mo rin ako ng kalayaan. Mahabang salaysay niyan nagtatangis sa mga ngipin bago ako nilampasan. Napatigagal na naman ako dahil sa sakit na dulot nito. Isa lang ang lubos na nauunawaan ko. Ayaw niyang lumalapit ako sa kanya. Ayaw niya ako makita. Ayaw niyang sinusuyo ko siya. Ayaw niya yun lahat dahil hindi niya kailanman matatanggap na asawa niya ako. Gusto niya akong lumayo o baka nga tuluyan ng mawala na lang. Kinuha niya ang suot na jacket sa sasakyan at sinuot ito. Humakbang siya ng ilang metro habang nag-aabang na may dumaraan para makahingi ng tulong. Hindi ko magawang magsalita habang pinapanood siya. Nayakap ko na lang ang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin habang hinahayaan ang pagdagungdong ng puso ko dahil sa sakit. Humakbang ako papalapit sa kanya para samahan siyang mag-abang. Alam kong ayaw niya sa presensya ko but he has no choice right now dahil walang ibang taong naririto kung hindi ako lang. Kailangan namin magtulungan ngayon kahit alam kong hindi niyo yun kailanman naiisip. Kahit saan mo pa ako dalhin, even if you send me abroad, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Baguio pa kaya nasa Pilipinas lang? Matutuntun pa rin kita, Zeus. Everything is useless. Your plan is useless. My love will always find its way back to you. Sigaw ng isip ko habang emosyonal na naglalakad papalapit sa kanya. Ngunit bigla rin ako napatigil nang makitang isang ilaw na papalapit sa direksyon namin. Isa itong tricycle kaya mabilis itong pinara ni Zeus. Dahil nasa malapit lang ako, ay dinig kong pag-uusap nila ng driver. Naku sir, balikan nyo na lang pong sasakyan nyo dito bukas. May malapit naman pong inn dito. Doon na lang po kayo magpalipas ng gabi. Sumakay na lang po kayo sa akin at ihahatid ko kayo doon. Nito na ikinapanlaki na mata ko. For a while po manong, kukunin ko lang po ang ibang gamit ko sa sasakyan. Ani ni Zeus at nagmamadaling bumalik sa sasakyan na hindi man lang ako pinapansin. Agad din akong kumilos at sumunod sa kanya. Kinuha kong naiwang pouch. Hindi ako pwedeng magpaiwan dito. Hindi ako pinapansin ni Zeus o kinakausap man lang. Hindi niya ako inalok na sumakay sa tricycle kaya ako nang kusang kumilos. He's so rude pero tumabi pa rin ako sa kanya sa pag-upo. Kaya napanda rin yung driver ang tricycle patungo sa tinutukoy niyang inn ay hindi ko na napigilan na paglukso ng puso ko. At isa lang hinihiling ko ngayong gabi ang makasama siya sa pagtulog kahit na napaka-imposible. Imposible nga ba? Well, I am Amelia and I will always find a way. Ako pa ba? Watch out Zeus Martin Montecillo III. I will make sure that you're gonna scream my name in pleasure. Lihim akong napangisi habang iniisip ang namumuong planong kalokohan sa utak ko. I can't wait. Hanggang kailan ba matitiis ni Amelia ang masamang pakikitungo sa kanya ni Zeus? Magawa kaya ni Amelia ang pinaplano niya ngayong makakasama niya sa pagtulog ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.